Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network, kung saan ay meron pong 6 na milyong Pi coins or 6 million na Pi coins ang biglang nawala sa loob lamang ng 48 hours. Yan, hindi po ito biro dahil sa laki ng volume na ito, posible nitong guluhin ang presyo ni Pi coin. Kaya ang tanong ngayon, magpapump ba ito pataas hanggang 0.66 o babagsak ito pababa hanggang 0.50? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po biglang naging volatile itong si Pi Network. Ayon po sa crypto analyst na si Dr. Altcoin, may kakaibang activity na nangyayari sa isang platform na tinatawag po na si Banza. Yan, na-content po natin yan kanina. Isa ito sa mga bagong platforms na nagsimulang tumanggap ng Pi coin trading. Sa una ay mukhang normal lang ang lahat. Pero napansin po ni Dr. Altcoin na may maraming bagong accounts na sabay-sabay po na ginawa. At ang kakaiba talaga rito ay lahat ng ito ay may laman na eksaktong 0.98 na Pi coin. Oo, maliit lang ang halaga niyan. Nasa 0.61 yan or 61 cents lang kada account. Pero ang pattern na ito ay hindi raw pangkaraniwan. Bakit kailangan gumawa ng maraming accounts na may parehong amount ng Pi coin? Kaya yan po yung tanong dyan. Ayon po sa kanya ay posibleng ito ay isang uri ng manipulasyon or manipulation o tinatawag na wash trading, kung saan ay pinapalabas na may malaking volume ng trading kahit wala naman talagang nangyayari na tunay na palitan. Ngayon is ano naman po ang ginagawa ng mga whales? Yan, mga whales, ito po yung mga malalaking investors. Yan, habang nangyayari po ang kakaibang galaw dito sa kay Banza, ay may isa pang sabay na nangyayari. Ang mga tinatawag po nating whales ay gumagalaw na rin. Ang mga whales ay mga malalaking holders ng crypto. Sila ang may kakayahang galawin ang presyo dahil sa laki ng kanilang holdings. Sa loob po ng 2 araw, mahigit 6 na milyong piso Pi coins po pala. 6 million na Pi coins ang na-withdraw at inalis mula sa mga exchanges. Ibig sabihin ay inilipat ito sa mga private wallets, malayo po sa open trading. Kapag ganito po ang nangyayari, kadalasan ay may dalawang posibleng dahilan. Either nag-a-accumulate po sila para sa long-term hold o nagpaplano po ng isang pump and dump scheme. Kung sabay ito sa kakaibang galaw ng Banza accounts, maaaring may coordinated move po na nagaganap dito. Ngayon is ano naman ang nangyari sa presyo ni Pi coin? Yan, nitong nakalipas na araw. Yan, kung titignan po natin ang galaw ni Pi coin nitong nakalipas na April 17 hanggang April 18 ay nagsimula po ang araw nito sa medyo steady na presyo. Pero bandang umaga nito ay bumagsak ito papunta sa support level na 0.6009. At ang dahilan ay ang oversold base po sa RSI o Relative Strength Index na isang technical indicator na ginagamit po para sukatin kung sobrang mura na ba ang isang presyo. Kaya yan ang RSI po natin dito na nakikita natin sa chart na ito. Yan, chart po ito ng Pi Network USDT. Yan, mula po ito sa datos ng OKX. Ayan, yung nasa pinakaibabang bahagi nito ay ang RSI. Yung nasa itaas naman nito ay ang MACD indicator. Ayan po ulit, ang RSI ay nagpapakita po na oversold na ito. Ayan, nasa oversold territory po siya. Ayan, ngayon ay pagdating naman po sa MACD ay biglang nagkaroon po ng golden cross. Ayan, golden cross dito sa ating MACD indicator. Yung nandito po ulit sa itaas ng RSI indicator natin dito sa ating chart na ito. Yan, kaya nagsasabi po ito ng isang potential na upward movement. Kasabay nito ay naging overbought naman si Pi coin, kung saan ibig sabihin ay bigla po siyang naging masyadong mahal kaya maraming nagbenta ulit. Kaya kahit umabot po siya sa resistance na 0.6349 ay bumagsak din po siya kaagad. Pagsapit po ng gabi ay nakita na naman ang death cross sa MACD. Yan, sa karaniwang senyales, ito po ay karaniwang senyales ng pagbaba ng presyo.
Yan, kung pag golden cross ay sinyalis po yan na aangat ang presyo. Kapag dead cross naman ay sinyalis po yan na babagsak ang presyo. Ayan, dahil po sa nagpakita ang MACD ng dead cross ay binalikan po ni PiCoin ang presyong 0.6009 at halos hindi na siya gumalaw ng malaki kasunod nito. Ngayon ay posible pa ba talagang umakyat si PiCoin sa presyong 0.66? Ayon po sa mga analyst, kung magtutuloy-tuloy ang bullish momentum o optimism sa market, may posibilidad na mabasag ni PiCoin ang resistance na nakaabang sa presyong 0.6349. At kapag nangyari po ito, ay maaring pumalo ang presyo ni PiCoin ng hanggang 0.66. Pero kung wala namang pong sapat na support o buying pressure, maaring bumagsak po ito sa ilalim ng 0.6009 at posible siyang bumalik sa presyong 0.50. Yan, kaya ang tanong po ngayon, ang kasalukuyang galaw ba ay sinyalis ng paglakas ni PiCoin o sinyalis ito ng posibleng pagbagsak? Ngayon is ano po ang mga posibleng senaryo para sa mga investors? Ayan, meron po tayong dalawang senaryo na kailangan po nating bantayan. Ang unang senaryo ay maaari pong mag-pump itong si PiCoin patungo sa presyong 0.66. Ang pangalawang senaryo ay pwede po siyang bumagsak sa presyong 0.50. Yan, sa unang senaryo, yan, kung saan ay pwede po siyang mag-pump hanggang 0.66 ay kung coordinated man itong mga Banza accounts at saka withdrawals para sa pump, possible na maingganyo ang maraming retail investors, lalo na ang mga baguhan na bumili po kaagad. Sa una, tataas po ang presyo. Pero kapag marami na ang pumasok, biglang magbebenta ang mga naunang pumasok at babagsak bigla ang presyo. Ito po ang tinatawag na pump and dump. Sa pangalawang senaryo ay maaring mag-crash ang presyo ni PiCoin sa 0.50. At yan po ay mangyayari kung wala pong sapat na suporta mula sa tunay na demand o interest. At kung maglabasan ang mga whales at iliquidate ang kanilang holdings. Yan ay babagsak po talaga ang presyo. Lalo na kung ang mga small traders ay magpapanik sell na rin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Ngayon, para sa atin bilang mga Pinoy na sumali sa Pi Network noon pa man, malaki pong bagay ito. Marami sa atin ang umaasang magiging kapaki-pakinabang si PiCoin sa hinaharap. Pero ngayong may posibilidad ng manipulasyon, kailangan natin pong maging mas maingat. Hindi lahat ng pagtaas ng presyo ay magandang balita. Kung ito ay sanhi ng artificial activity, posibleng mawala rin ang gains. At dahil maraming Pinoy ang hindi pa ganap na bihasa sa trading strategies at market signals, yan, maaari po tayong tamaan ng ganitong klaseng galaw. Kaya bago po tayo bumili o magbenta, tiyakin natin na naiintindihan natin ang nangyayari sa likod ng presyo. Huwag lang po tayong titingin sa taas o baba ng ating chart. Alamin natin kung bakit po ito gumagalaw. Kaya, ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.